Sa nakaraang video, bumaba tayo mula sa Baguio via ang Quezon Road at pumunta tayo sa Rosario, La Union. Ngayon naman, tuloy ang biyahe. Ako nga pala si Val at kasama ko si Loren. Madaling araw pa lang, nagkita-kita na kami ng mga kaibigan namin sa McDo Rosario para simulan ang bagong adventure. Ang target natin ngayon, Dingalan, Aurora. Kilala sa mga magagandang tanawin at dagat. Pero ang highlight ng episode na to, ang paakyat na trail papunta sa grotto ng Dingalan. Ito ang klase ng ride na hindi lang basta biyahe. Ito yung tipong bawat kilometro may kwento. Kaya tara, sabay-sabay tayong umarangkada. Welcome sa panibagong episode ng ating motovlog, biyahe papuntang Dingalan. Okay, good morning guys. Dito tayo ngayon sa McDo Rosario and it's time check for 12 a.m. Kailangan natin maglagay ng Reflectorized vest. kasi required to ng 6 p.m. to 6 a.m. no? At ito ang ating mga kasama for today's video. Wilbert from Ago and Amy. Say hi. Start ng biyahe papuntang Dingalan. Time check. 4:16. Lamig ah. Kala ko mainit. Oo nga eh. Okay na to. Parang nasa Baguio ulit tayo. Godspeed. Doon ang arko ng La Union kasi yung Rosario yung gateway to La Union. Ang haba din itong bridge na to May ilaw lang sana para nakikita natin, no? Kailangan kasi natin agahan eh. Kasi mahaba-haba pa tong biyahe na to. Yeah. Wow. Ang ganda. Tama. Nagsisimula ng lumiwanag ang aking mundo. Dahil sa'yo. Sakto maaga tayo kasi dito banda ang sunrise. So, dito tayo sa isang napakagandang bridge. Dito sa Pangasinan, ang haba ng bridge nila. Kaya nga eh. Oh, Ayun, nagkurba na tong bridge. ganda. Ang haba. Bypass road pala to ng Asingan. Ganda. Ganda ng sunrise. Oo. Sakto daybreak na. Ang ganda. Orange. Ang haba talaga ng bridge. May ilog sa baba. Oo nga eh. Ang lawak ha. Welcome, Santa Maria. Dito tayo ngayon sa Carmen Poblacion Rosales National Road. Lumiwanag na. Kaso kulang pa, hindi pa natin makita yung ganda ng mga bundok. San Vicente. May ilog dun sa kaliwa. Oo nga. Ang ganda talaga ng mga puno na akasya. Para siya lang malalaking bonsai. True. So kanina nadaanan natin ang Binalonan at saka Asingan. parte na yun ng Pangasinan, no? Oo. Alamig. Mas malamig dito kaysa dun sa La Union. Oo nga eh. Okay lang. Mas masarap mag-rides pag malamig din eh. Tama. Pa-left tayo dyan sa intersection. Turn left. To the left. Tayog. Ay, dito na ang Tayog. Oo nga. Welcome to Tayog. Tayog. Ito na siguro yung arko nila. Welcome, Tayog. Ano kaya ang pwede natin pag-usapan habang nagra-rides? Para hindi tayo antukin. Alam ko na, gawa tayo na rap song. Saan tayo papunta ngayon? Dingalan. Halina tayo magpunta sa Dingalan. What rhymes with Dingalan? Anong nadaanan natin? Binalonan. Binalonan. Tayo ay dumaan sa
Binalonan. Ay, yung sumunod Tapos kasunod, yung bayan ng Asingan. Yung lahat Binalonan, Dingalan, Asingan. Halina tayo pumunta sa Dingalan. Tayo ay dadaan sa bayan ng Binalonan. Ang susunod naman ay ang bayan ng Asingan. Yeah. Ano pang nagra-rhyme saan? Madadaanan ba natin ilang daan sa Sierra Madre? Mga daan sa Sierra Madre ating masusubukan. Ano pa? Dalhin ang tropa para may kakwentuhan. Nice, Last one. Dapat may pang ending statement. Kalikasan. Kalikasan. Kami aming samahan. Pagmasdan ng kalikasan. Pwede. Tayo ay gagawa ng alaala na hindi malilimutan. Tama! Tayo ay gagawa ng mga alaalang hindi malilimutan. Paano mo sabihin yung at the end of the day, ito ang tunay na kayamanan. Sa huli, ito ang, pwede na, kompleto na. Ano na yung unang sentence? Halina't magpunta sa lugar ng Dingalan. Tayo ay dadaan sa bayan ng Binalonan. Susunod naman ang bayan ng Asingan. Dalhin ang tropa para may kasama sa tawanan. Magandang kalikasan ating pagmamasdan. Wala, nakalimutan ko yung susunod. Ano yung susunod? Tayo ay gagawa ng masasayang... Nakalimutan ko. Tayo At ang susunod na linya ay ating nakalimutan. Ay gagawa ng masasayang alaala Na hindi malilimutan. Hindi malilimutan pala. Nakalimutan natin. Sabi natin hindi malilimutan. Ano ba yan? Dahil sa huli ito ang tunay na kayamanan. 1, 2, 3, go! Halina't magpunta sa lugar na Dingalan. Tayo ay dadaan sa bayan ng Binalonan. Susunod naman ang bayan ng Asingan. Dalhin ang tropa para may kasama sa tawanan. Magandang kalikasan ating pagmamasdan. Masayang alaala na hindi malilimutan. Dahil sa huli ito ang tunay na kayamanan. Break it down, yo! Yay! Break it down, yo! Break it down, yo! Time check, 5:30 a.m. May art ko dun. 115 kilometers pa. Welcome, San Quintin. San Quintin. The Yellow Arc. Andun na yung sunrise. Yeah. Ang peaceful dito. Puro rice fields. Oo. Daming baka. Moo! Talagang uso dito ang bougainvillea, no? Sa baba. May pinipili ba yun na, klema? I think so. Medyo mahirap siyang mag-thrive dun sa highlands sa atin eh. Sa malamig, Although meron naman. Pero more leaves than flowers. Oo. Dito more flowers than leaves. Or siguro meron silang ginagamit na pampadami ng bulaklak method like pruning, Oo, siguro. grafting, etc. The cold is nice talaga. Ganda na timing natin. Yeah. Maaga. Wala masyadong kasabayan sa daan. Oo nga eh. For a Saturday, For a Saturday na marami ang tourists. Musta ka naman dyan? How are you feeling? I'm good. How are you? I'm cold, but it's in a good way. Yeah. Dapat mamaya mag-try tayo ng mga kakanin. Sabi nila, ang sarap daw ng mga kakanin dito sa Pangasinan eh. Alphamart. Dami ditong Alphamart True. Sa intersection to the right. Umingan, San Jose City. This way. Cute Oo ng nga. bulaklak niya.
Hanging white flowers. Yeah. Hindi ba yun sampagita? Yun ba ang sampagita? Hindi ko sure Oh pero my mukhang sampagita. Kailangan natin tanungin si Amy mamaya. Siya magaling dyan sa mga Oo. puno-puno eh. Na Wilbert pala at Amy ang aming mga kaibigan mula sa Agoo. Welcome! Barangay Gonzalo. Kasama namin sila sa trabaho sa La Trinidad malapit sa Baguio. So, may trabaho sila kahapon. Kaya hindi sila nakasama sa Kenon. Oo. Pero kasama namin sila ngayon papunta ng Dingalan. Kasi nagtagpo-tagpo kami kanina sa McDonald's dun sa Rosario. Ano yung laman nitong truck? Ang haba niya. Kaya nga ay. Baka yung pinato yung palay. Kaya ganyan pa yung sako niya. Tapos lilinisin pa, no? Oo. Tatanggalin yung balat niya. Oh, ang ganda ng bundok doon. True. The sunrise is sunrising. Yeah. Ayun oh. Ang ganda. Umingan. 1843. Naragsak nga isa sang bayo, apo. Uy, nagragsak nga isa sang bayo, mi. Ah, sarap ng lamig. Magandang umaga, Umingan. At susunod naman ang bayan ng Umingan. Wow! Wow. May baka ulit dun, oh. Woo! Woo! Ang ganda. Ito ay baka. Wow! Baka. Welcome, Barangay Evangelista. Thank you for coming. You're welcome. Banela Bridge. Yung Dingalan pala kasi nakaharap sa Pacific Ocean, 'di ba? Kaya karaniwan sinasalubong niya yung bagyo, kaya ang magandang month para mag-visit is around November to May. Buti May para ngayon, hindi kaya tag-ulan. kumabal pa tayo. Oo. Start ng mga typhoon sa June, July onwards eh. Right Sakto ang bago yung punta mga natin. bagyo. Tama. Umingan. Public market. Public market. Pangasinan pa rin to. Susunod na dito ang San Jose City. May bus dito, Florida. Yan pa lang ang nakita kong linya ng bus dito. Wow! Sunrise! Ano kaya yung bundok na yun? Daming kambing dun sa kanan, no? Kanina, puro baka, dyan kambing. Maligayang pagdating. Nueva Nueva Ecija. First time natin magmotor dito. True. Lokal ng San Roque. Nueva Ecija. Wow! Diyan na si Haring Araw. Good morning! Nueva Ecija! Malamig pa rin. It's nice. No, ganda na sunrise, oh. Bakit kaya hindi nagtathrive ang acacia dun sa Highlands? Ganda-ganda pa naman niya. Oo nga eh. Negosyo Center, Lupao, San Jose City at 16 kilometers. 16 kilometers. In 16 kilometers, you will reach San Jose City. Thank you. Come Thank again. you. Come again. Yes, we will come again later. Because we will go back. Medyo masakit na sa mata yung sunrise. Katapat natin. Time check 6:01. Scania bus. Florida pa rin Iba lang yung kulay. Hindi siya pink, no? Oo. It's mint. I love Cordero. Solid North. May Solid North din dito. Wow, ang ganda talaga itong orange tree. Oh, de. Like, ihilera sana nila, no? Tapos kung sa Korea, meron silang pink sakura trees. Tayo meron namang orange.
Orange trees. Tuboy Bridge. Lamig pa rin na simoy na hangin. Siya mag-rides dito. Welcome to Barangay San Isidro. San Jose Solar Power Plant. Sana all, no? May space. Para sa solar power plant. Kaya Doon nga kasi sa atin, per square meter, ang mahal eh. true. Doon naman sa Pagudpud, yung mga windmills. Oo. So, yung source nila ng enerhiya doon, wind. Tapos dito, yung Yeah. Pantabangan Dam, na isa doon sa pinakamalalaking dam sa buong Asia. So, yun yung nagsisilbi na source nila na irrigation tsaka ng energy. So akala ko malaki na yung Ambuklao Dam natin. Ay, true. Wala akong narinig na kasali yun sa pinakamalaki. So, mas malaki pa siguro dun, no? Oo. Mas malaki pa pala ang dam nila dito. Mataas na yung araw. Part na to na San Jose. Oo. Kung alam mo ba na ang San Jose is called the gateway to Cagayan Valley. Ito daw ang sinasabi nila na onion capital of the Philippines. Ganda naman ang na. church dito sa kanan. Oh. Oo. Oo nga. Vintage. Vintage o agro-industrial. Dito kaya yung sinasabi nilang Rice Institute. Wala tayong ibang nadaanan kanina. Puro palay fields. Baka. Kasi yung Nueva Ecija daw ang tinatawag na Rice Granary of the Philippines. Dahil ito yung pinakamalaking producer ng bigas sa buong bansa. That makes sense daw. Lahat ng dinaanan natin kanina, puro rice fields. True. Ito pa, rice field, pinagkanihan. Kaya siguro may syudad sila na nagngangalang Palayan City. Oo nga, no? Palayan. Oo, daming syudad dito, no? Meron silang Palayan City, Cabanatuan, San Jose, Gapan, tsaka Muñoz. Pero hindi siya parang city na highly urbanized tulad ng Baguio, yung tataas ng building. Sa atin, isa lang ang city, Baguio. Meron pa akong isang fun fact na nabasa ko dati. Ano? Yung Nueva Ecija daw is pinangalan ng mga Spanish. Alinsunod dun sa isang lugar sa kanila na Ecija din yung pangalan. Tapos, ang ibig sabihin ng Nueva is bago or new. Kaya, ibig sabihin ng Nueva Ecija, bagong Ecija. So, yung dinaanan natin kahapon na Canon, mga Amerikano yung nagpangalan, kaya English yung pangalan. Like, Camp 1, Camp 2, Twin Peaks, Klondike. Yung pangalan ng mga lugar dito sa baba, may halong Spanish names. Oo. Tapos dun sa atin, karamihan indigenous or native, no? Yeah. Ng pangalan example ng pangalan dito sa baba na Spanish. Yan, yung Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Muñoz. Yeah, tapos daming dito nga yung San Quintin, Oo, San Roque. San Jose, San Tama. Carlos, ganun. Tapos dun sa atin, yung pangalan ng mga lugar. Kabayan, Kapangan, Kibungan, Bakon, Atok, Tublay. Yeah. Bayokbok. Hindi siya sounding Spanish. Oo. Buti may puno dito sa kaliwa. Kaya nga para medyo malilim. No entry ang sign dito pala. So tama lang yung dinaanan natin.
Kaya wala tayong nakasalubong, ano? Meron pero konti. Baka galing din lang Motor dun sa lang. loob. Oo, ang lawak ng palayan. Ang ganda rin siguro dyan kapag nagtanim na sila, ano? Tapos, True, green. Welcome, Barangay Portal, Rizal, Nueva Ecija. Portal to Dingalan. Tama. Portal Bridge. Magbubukas na ang portal sa Encantadia. Ganda. Wow. Panihirap natin. Natatandaan mo pa ba? And 1, 2, 3, 4. Halina't magpunta sa lugar ng Dingalan. Tayo ay dadaan sa bayan ng Binalonan. At susunod naman ang bayan ng Asingan. Kasunod naman ang bayan ng Umingan. Wala, yun lang yung place na nag-rhyme eh. Dalhin ang tropa para may kasama sa tawanan. Magagandang tanawin ay ating masisilayan. Masasayang ala-ala. Na hindi malilimutan. Oh my gosh, nakalimutan ko na naman yung linya doon. Dahil sa huli, Ito ang tunay na kayamanan. tama. Wow! Ano yun? What's this? Irrigation system. Oo nga. Wow, ayun. Wow, ayun, ang rice ganda field. na rice So field. green. Pagilid ka sa lilim. Sige. Sure. Wow, ang green ng fields dun sa kanan. Ang ganda ng ang lawak ng palayan. True. Okay, ito na pala yun. Yan na yung tinatawag na Rice Granary of the Philippines. Para siyang green carpet ng Kaya lawak-lawak. nga eh. Wow. Magkakaiba kayang may-ari mo? Kaya nga eh. Or iisa. Hanggang doon pa oh. Wow. So, nandito tayo ngayon sa Rizal, San Jose City Road. Tapos may nadaanan tayo na parang man-made na ilog. Ito na siguro yung irrigation system na tinutukoy. Tapos galing ito sa Pantabangan Dam. Tapos ito yung nagsusupport dun sa napakalawak ng rice fields, no? Oo. Ang ganda. Ayan, makikita dito yung pagkakaiba. Doon sa left side green, sa right side brown. Walang signage kung anong pangalan ng lugar na. Baka mamaya meron dun sa dulo. Check natin. Ayan. Straight ahead. Continue on Quezon Street Road. In 50 meters, turn right. Got it. Right. To Bungabon. Yes, right. In 100 meters, turn left. Bongabon. 9 kilometers. Continue on Bungabon Road for 9 kilometers. Wow, yung bundok. Ang ganda. Oh my gosh, yun na ba yung Sierra Madre? Oo nga eh. Oo, yun na yung Sierra Madre. Wow. Pag nandun ka sa tuktok, sea of clouds na yung makikita mo yun na clouds sa baba niya. Ang ganda. Oh, mais sa kanan, palay sa kaliwa, Sierra Madre sa kaliwa. So, ang Nueva Ecija ay isang lalawigan sa rehiyon ng gitnang Luzon. Central Luzon. Central May nagbebenta Luzon. din dito ng melon.
watermelon, buko, ano pa yan? Yeah. Ano yung yellow na yan? Honeydew. Oo. Alam mo, napansin ko, walang masyadong bahay dito na umabot ng 4 floors. Yeah. Hanggang second floor nga lang yata eh. Sa lawak siguro ng lupain, kahit palawak na lang yung bahay nila, hindi pa taas. Ang chill talaga mag-rides dito. Undisturbed. Like, wala pa tayong nadaan ng traffic since we left Rosario kanina. Yeah. Alas 4 pa lang. We have been traveling for 3 hours. Yeah. Ang maganda, malamig pa rin dito. True. Ano pang ibang tanim dito maliban sa mais? May nadaanan din tayong taniman ng kalabasa, sili, bawang. Nandito tayo ngayon sa somewhere. Sa Nueva Ecija. Bungabon. Nakaharap tayo sa sun na, which Yeah. makes sense kasi yung sun is rising in the east and papunta tayo ngayon sa Pacific, which is located sa east, tama? Tama. Kasi sa kabila yung West Philippine Sea. Doon naman ang sunset. Buti na lang meron yan Sierra Madre, no? Kasi yung typhoon na nanggagaling sa Pacific Ocean, sinasalo niya para hindi masyadong malakas yung impact pag landing dito sa Pilipinas. Yeah. Yan daw ang pinakamahabang mountain range dito sa Pilipinas, spanning around 500 kilometers. Ang haba nun, no? 500 kilometers. Ang ganda ng clouds, so nakapatong lang dun. Kaya nga eh. Naka-chill lang, parang mga gods and goddesses na nanonood sa atin. Yeah. Dito sa baba, nagbabantay. Sikat na sikat din talaga yan Sierra Madre sa mga mga alamat ng Oo. mga diwata, Encanto, etc. Ganda. Baka nandyan si natutulog. Maria Makiling. Tefiti. Ano to, Moana? Sa Hawaii yun eh. Malay mo nga lumipat. Sa bagay. Oh, tingnan mo yan. If you look closely, parang natutulog na babae yung pormahan na niya. Yeah. And it stretches from there to there. Grabe. Ayun, nakikita ko na yung rolling hills. Ang Kaya ganda. tinatawag na Little Batanes ang Dingalan, Batanes of the East. Green. In 200 meters, turn right. Okay. Oh, thank God. Hindi na ako nakaharap sa araw. Kaya nga eh. Wala pa man din akong sunblock. Sunog na ang aking face. Wow. Ang ganda talaga ng Sierra Madre, oh. May mga rough road pala dito, ah. Tsaka lubak. Ang daming kalabaw dito din. Ano ang pinakamagalang na hayop? Di ko alam eh, ano. Carabao. Bakit? Kasi Carabao. Baw ng baw. Ah, okay, yes. Ano ang pinakamatalinong gulay? Ano? Karabasa. Okay. Yes. Okay. Pati yung pangalan na Sierra Madre is Spanish, ano? I think so. Ang swerte naman ng mga nandito rin. Ganyan view mo araw-araw. Medyo ironic, no? Tayo, lumaki sa bundok. Galing sa bundok. And then, nagsipag
nag-aral sa syudad, doon na nagtrabaho para kumita ng pera para makabalik bumalik sa bundok. Left tayo, left. The circle of life. May pa konti-konting rough road dito sa daan. Yeah. Konti-konti lang naman. Tapos hindi naman masyadong mabato. Time check, 7:49. Tapos palapit na tayo sa Sierra Madre. Palaki ng palaki yung bundok. Nakaka-excite talaga pag bagong road ang dinadaanan mo. Hindi mo alam kung anong naghihintay sa dulo. Welcome to Ilog, Jordan. Oh, Jordan River. It's more like a creek though. Hindi siya river. Ang dami naman ng kambing dito sa kanan. Ang cute nilang pagmasdan. Ayan, may konting rough road na naman. Nararamdaman ko na yung init. True, kanina malamig. Oo nga eh. Nagsisimula nang magpawis ang ating ilong. Ang baba ng lipad ng mga ibon dito. Minsan parang masasagasaan. Or mababangga. Oo pala, mababangga. Tama. Ikaw Rough road na naman. Siguro May naman dumaan. hindi tayo niligaw ni Google Maps, ano? Hindi naman siguro. Tara na at magpunta sa Dingalan. Tayo ay dadaan sa bayan ng Binalonan. Susunod naman ang bayan ng Asingan. Mga daan sa Sierra Madre ating masusubukan. Dalhin ang tropa para may kasama sa tawanan. Magagandang tanawin, halina't pagmasdan. Gagawa ng mga ala-alang di malilimutan dahil sa huli, ito ang tunay na kayamanan. 58 minutes daw hanggang doon sa grotto. Rough road ulit! Yeah! Yes, sir. My gosh, what happened to the roads? What happened, Bella? I know. Rough road, right? Rough road, right? Rough road will fade to me. Rough road again. Don't worry, Bella. We'll get through this. We're through. From now on, I hope there's no rough road. Through. Ang daming bougainvillea sa mga bahay-bahay nila. Karamihan ng mga bahay sa baba. Mula La Union, Ilocos, Pangasinan. Puro bougainvillea yung pangunahing front yard, backyard decor. Magkakaiba pa yung kulay. Ang ganda pagmasdan. Kaya nga eh. Wow! Ganda naman dito, oh. Papasok In tayo 200 ng... meters, turn left. Okay. Sa'yo naman ang Google Maps ko. Hindi mo na tinitignan, ano? Tama. Turn right. Right? No, turn left. left. Di ako nakikinig, no? Diyan ba yung Calabasa River? Feeling ko. Oo, May yun mga yung cottage dun sa Calabasa baba. River. Mamaya, balikan natin. For now, diretso muna kami ng Dingalan habang hindi pa tirik na tirik yung araw. True. Whee! Calabasa River, we shall come back later. Time check. 8:06. Medyo malinis yung tubig, ah. Tama. Hindi siya murky. How nice naman.
Ang lawak-lawak pa. Sarap naligo. Kaya nga eh. Lalo na pag mainit. True. Daming cottage dun sa baba. Magkano kayang rates dyan? Check natin mamaya. Yeah. Maligayang pagdating. Baka dyan na yung Gabaldon. Tama. Oo, ayun. Bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Wow, daming turista. What's up? What's up? Wow. Late na tayo. Diyan tayo. Doon na lang siguro. Wow. Or Gabaldon. balikan na lang ata natin mamaya. Balikan na lang natin. Sige, diretso na tayo. Mauna na lang tayo sa grotto. Oo. Unahan natin sila doon. Unahan natin sila dun. Alo, talagang hidden paradise pa dito sa bandang Aurora. Tama. Kaya hindi pa ganun karami yung mga turista. Nagbebenta sila dito ng mga bato-bato na magkakapareho ng kulay, ganun. Pang landscape, no? Oo, pang landscape. Dumadami na rin yung buko. Karaniwan, maraming buko sa mga coastal areas eh. Na malapit sa dagat. Yun yung Tree of Life ba yun? Lahat ng parts niya may gamit. Yung Oo nga, bunga, no? pagkain, tsaka tubig. Yung ibang parts para sa kopra. Yung mga dahon niya para sa bubong. Lumalaban yung bougainvillea nila dun sa tree na to ah. Ang dami din ng bulaklak niya. Iba din yung vibe dun sa bundok dyan, no? Tapos iba dun sa kaharap natin na pupuntahan natin. Wow, ang ganda ng bundok. Wow, bundok. Ito ay bundok. Wow, bundok. Bundok. Ang daming cottage dun, oh. Oh, din may river din. Oo, dyan pa rin natin yung parte ng Calabasa River. Na yung sign. May naliligo. Experience the beauty of nature. So yan naman dito, Sierra Madre sa kaliwa, Calabasa River sa kanan. Mayroon kayang gasoline station dito? Meron naman siguro. Ikaw, ilang bars ka? 2, 4, 6. What? So sa akin, dalawa lang. Mas malaki talaga yung tangke niyang ATV ah. Maliit tong Aerox. Ligaya National High School. Tapos may smiley face. Kasi ligaya. Yeah. Baka maligayahin yung mga tao dito. Ayan na. Kaharap na natin ang Sierra Madre. Ang ganda talaga ng punong yan. Wow. Nasa paanan na pala tayo. Oh. Paanan ng Sierra May Madre. nagpipiknik dun. May lilim kasi. Hanggang dito, ang daming cottage. True. Ganda talaga yung product nila dito. Bato. Varying forms and sizes. True. And colors. Pang landscape. So, pag naghahanap kayo guys ng mga bato na pang landscape sa inyong front yard, backyard, dami dito. Mura siguro. Ang dami din kasing bato dun sa gilid ng Calabasa River eh. So, Oo. sipagan mo na lang Mag-segregate na. true, magkakaparehong style. Ano yan? Lunar Field. Lunar Field. Nakapagas na tayo. Tuloy ang ating biyahe dito sa Sierra Madre.
So yung Sierra Madre pala, ito ay itinituring na isang biodiversity hotspot. Ibig sabihin, sikat yan na tahanan ng mga ilan sa mga endangered species tulad ng Philippine eagle. Oh, sana makakita tayo mamaya. Nagtago sila. Tapos, dyan din yung tahanan ng ilan sa mga katutubot na tinatawag nilang Dumagat tribe. Tapos napaka-importante yan kasi yan yung nagsisilbing shield ng Luzon mula sa mga typhoon na nanggagaling sa Pacific Ocean. Yeah. Sa mga bulubundukin talaga na nag-originate yung mga still existing na tribe, unlike sa lowlands na mas madali kasing maimpluwensyahan nung sumakop yung Kastila tsaka yung mga Amerikano. Like parang dito nakatira yung Dumagat tribe. Whereas dun sa highlands, matatagpuan din yung mga tribo ng Ibaloy, Kankanaoy. So sila yung hindi masyadong naimpluwensyahan ng mga Kastila, mga Hapon tsaka mga Amerikano kasi mas mahirap sakupin dun banda. Nakita mo naman yung mga bundok. Yeah. Ang daming pwedeng pagtaguan, lalo na dun sa Cannon Road kahapon. True. Ang dami nilang bentang sibuyas doon. Oo, kaya kanina nadaanan natin yung San Jose, the onion capital of the Philippines. Honestly, tolerable yung hangin. Hindi siya ganun kainit. Oo. Siguro kasi pataas yung altitude na kinaroroonan natin, no? And dito sa sentro may Petron din pala. Di kasi natin alam akala ko tuloy-tuloy na bundok-bundok yung madadaanan kanina. May center pa pala dito. Wala tayong kabaon-baon. May bilihan naman siguro ng makakain doon, I think so. Rizal Riders Club. Gabaldon Travelers Inn. Gabaldon pa rin dito pala. Wow, Sierra Madre. Ano ang kanta ng Sierra Madre? Ano? Que Sierra whatever will be. Welcome Barangay Cuyapa. 26 minutes. Sundan mo sila para makisabay tayo. Char. Lalamig pa siguro. Yeah. Pataas pa rin tayo ng pataas. Yeah. Wow. Ang daming riders. Yeah. Just gas station, 1 kilometer. So hanggang dito sa taas may gas station. Ang dami natin. Barangay Cabog Matawe. Ayun na nga, pataas ng bundok. Medyo parang indigenous yung mga pangalan at Cabog Matawe. Ang dami ding resort pala dito. Capetaza. May mga cafe din. Dami pa ng Dito yung sign ng establishments. Dingalan. I love Dingalan. Yeah, diretso pa tayo. Oo, mamaya na yan. Ay, dumiretso rin wala tong mga kasabay natin. Slow down, Army checkpoint. I can feel the Wow, cold ang ganda. I can see the sea. You can see the sea. Yes. Hindi naman pala natin kailangan magbangon. Daming cafe, Wow, sarap ng hangin. Malamig. I know, right? Baguio girlie is happy. It's cold. I I know, love it. right? Ang saya din pala maki-group rides, Yeah. Alam mo, para tayong mga kuton tapos umakyat tayo sa sa bundok. Woo! Mahangin. It's nice. Dingalan Adventure Park. Ooh.
Doon yung papuntang Tanawan Falls. Wow! Wow! Ayun na yung Pacific Ocean! Aha! May mga ano na dito. Kurbada. Hindi na puro patad tapos dire-diretso. The road feels like home but the scenery is different. Yes. Ano ang tawag sa dagat na maliit? Ano? Cutesy. Ano ang dagat na inuulam? Sisig. Ah, pwede. Uy, may church dun oh. Sa gitna ng mga bundok, ang ganda. Oo nga. Up fuel. Marami rin gasolina naman pala dito. So, huwag kabahan kung Maubusan ng paubos gas. na. Ang dami pala. Left tayo, left. May Petron na rin dito. Ay, yun yung mga kasama nila. I love Baltic. Oh, piyesta dito ngayon. May banderitas. The colors of the Philippine flag and nature. Green, red, blue, white, yellow, green. Dito na ba mag-i-stop? Hindi, baka may pupuntahan sila. Fejes Beach Resort. Pupunta silang beach resort eh. Baka nag-book sila tapos mag-iiwan muna ng mga gamit and everything. Saka aakyat, no? Oo. Tayo, ano? Road trip lang. Yeah. Tapos iba din yung ginawa nila dito sa sinabit-sabit nila, ano, padiretso siya. Tama, hindi pa halang. So Ano para mas- siyang dragon. Tama, mas maganda to. Yeah. Straight ahead. Mhm. Okay, rough road is waving. Yeah. Naputol naman pala dun. Oops, left or right? Alright. Right. Wow, ang ganda talaga yung ginawa nila sa palaypay nila. True, nakasunod lang siya sa mga kalsada. Oo. Welcome Fiesta 2025. Akyat na naman! Whee! Whee! Sakto, medyo nararamdaman ko ulit yung init kanina eh. Baka lalamig ulit dito. Wala bang kasalubong? Wala. Open na open. Wow! Buko is life. Oh, tarik pala dito. I know, right? Yes, lumamig ulit. 3 minutes na lang. Doon na tayo sa grotto. All this right for the grotto. Wow! Siksik yung forest nila, oh. Tapos ang daming buko. Wow! Ang ganda talaga ng dagat dun sa kanan. I wonder kung ilang Philippine Eagle ang nakatira dito sa Sierra Madre. Dito na ba? Hindi, Bujic din pala dito. Merienda muna daw. Oo, inom muna tayong buko. Gawin natin kasama motorista bago tayo umakyat ng grotto. Magmerienda muna tayo. Ano nandito? Mga chips, instant noodles, fresh buko. Oh, ito gusto ko, banana Q. Bagong luto lang po yan, mainit pa. 4 na banana Q. Lang yung kagabi na eh. Maano po kayo. Pwedeng pumasok doon, makiupo. Pa kayo. Pwede po dito. Malamig po dyan sa loob. Bagong luto nga. 4. Mainit. Rest muna tayo. Ayan. Hi. Fueled by 3 bananas each. They start the ascent to grotto. Mayroon silang benta dito na fresh buko juice. Bilihan ng mga pasalubong.
So, ito ang grotto. Grotto of Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Regulations. Register at the information desk and pay the tourism ecological fee of 50 pesos per person. Secure tourist insurance for your visit. Refrain from bringing plastic packaging and bottles into the viewing area. Walang signal dito, guys. Akit na tayo. Nagbabayad na entrance fee. Kaya 110 per person kasi 50 pesos na entrance fee and 60 pesos na tourist insurance. Valid for 1 day ang insurance. Insurance na ata natin to sa lahat ng puntahan, no? Muna na kayo. Except sa private daw. So, itong mga grotto, tulad ng Lourdes Grotto din sa Baguio, ay may stairs pataas ng bundok dahil ang mga grotto ay mga puok, dasalan, kaya isa itong sacred place. And usually may mga paakyat na marami-raming hagdan tulad nito dahil ito daw ang pag-akyat daw nito ang pagpapakita sa debosyon mo kay Santa Maria. Kaya isa itong oh my gosh, wait lang, yun palang hingal na hingal, mag-diet ka na sis. Kaya isa itong puok ng pagmumuni-muni at pagdarasal, at madalas din tong dagsain ng mga deboto tuwing Semana Santa. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje Grotto, Barangay Paltic, Dingalan, Aurora. Okay, tuloy na natin ang pag-akyat. Ang ganda ng mga bulaklak. Ganda. So, dito sa kaliwa, may maliit na view deck. Dito na lang muna ako. May lilim. Saan yung mga kasama ko? Okay. Hey guys! Hey guys! Say hi! Hi! Ang ganda nito. Mula dito sa grotto, matatanaw na natin ang napakalawak na Pacific Ocean sa silangang bahagi ng Luzon. At nandun sa baba, hindi ko alam kung kita pa dito. Ito, ang lighthouse. Ang ganda. Hi Val, say hi to your vlog. Hi to your vlog. Wow. Malakas pala yung hangin. Daming bangka sa baba. 1, 2, 3, 4. It's a Saturday morning. Time check. 9:48. Ang kasaysayan ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ang imahe ay dumating noong May 31, 1947. Nang ito ay ibigay ni Don Felipe Buencamino bilang regalo sa kaarawan ng kanyang may bahay na si Ginang Maria Buencamino, na siyang nagpatayo naman ng kauna-unahang simbahan para sa Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ang pamilya din ang nagpasimula ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron at siyang sinundan ng mga taong nagtatayo ng sawmill sa Barangay Paltic. Ang pagdiriwang ay ipinagpatuloy ng mga namumuno ng simbahan at barangay hanggang sa kasalukuyan. Sa mahaba-habang panahon ng paggabay ng mahal na ina sa Barangay Paltic, marami na ding pagmimilagro ang sinasabing nararanasan ng mga mamamayan. Kabilang dito ay ang naganap na kalamidad noong 2004 na niligtas ang barangay sa matinding sakuna dulot ng pagguho ng bundok at malaking pagbaha. Sa kasalukuyan, isa ang patron sa mga pinupuntahan at dinarayo ng mga deboto at mga turista sa bayan ng Dingalan. Ang debosyon ng mga Dingalenyo
ay sumasalamin sa kultura at pananampalataya ng mga Dingalenyo. Dahil dito ay ipinatayo ang groto ng Nuestra Señora de la Paz. Nakalagay na sa Philippine Sea eh. Ganda talaga ng Pacific Ocean. It's so deep blue. So mula dito sa grotto ay matatanaw mo ang Dingalan Lighthouse dun sa baba. At ito yung sikat na pinupuntahan ng mga turista na ang Dingalan View Deck, Batanes of the East. So para makapunta doon, usually sumasakay sila ng bangka sa pier, tapos pumupunta dito, nag-hike na around 30 minutes paakyat doon sa view deck, tapos pupunta doon sa lighthouse. At dito mo makikita ang napakalawak na view ng Pacific Ocean. Lobat na to.